Hello, Libra. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus General Reading para sa sign ng Libra. Kunin niyo lang po ang nakarelate kayo at itapon niyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan, sa August, ang siya makakarelate tayo. Pero naniniwala ako merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Ito po ay para sa July, pero pwede naman na magsisimula pa lang sa July, namumuo pa lang sa July, at mangyayari pa yung mga nasabi ko dito sa mga susunod na buwan. Pero meron mga messages dito na from a specific card na pwedeng tumagos. Kung hindi, okay lang yan. Okay lang din naman. Tapon nyo lang. Anyway, Hermit in reverse. Virgo ang una ko naisip. Are you overthinking your situation? Libra, pwedeng you could be dealing with a Virgo since nabanggit ko ang Virgo. Pwede ding similar yung case mo sa Virgo, which you might want to watch. Pero ang Hermit, are you restraining yourself to a point na parang nakakalimutan mo na kung paano paligayahin ang sarili mo? Example niyan is todo-todo ka mag-ipon, pero parang may pinag-iipunan ka, retirement, I don't know, regalo, na hindi mo na na-enjoy yung fruits of your labor. Pwede din naman na ayaw mo nang lumabas, hindi ka na nagpapakita sa mga kaibigan mo. In what ways are you restraining yourself to a point na nakakalimutan mo nang mag-enjoy ng buhay? Yan ang mensahe ng Hermit. Pwede din naman na tayo ay parang work lang, nandun tayo sa cycle ng hustle, may hustle culture tayong pinatutupad sa buhay natin, at kaka-hustle, overwork, nakakalimutan na natin mag-enjoy, ganun pa rin, nakakalimutan na natin na mag-socialize. I mean, I get it kung introvert ka, ayaw mo talaga mag-socialize, pero as an introvert myself, uh, you would start to live inside your head kapag ka masyado kang engrossed o kaya parang utak mo lang yung sarili mo lang ang kasama mo. You're essentially social creatures, kumbaga. Speaking of which na praning, living inside your head. Ito yan, no? Living inside your head. Kaya naman ay may mga bagay na may mga ganap sa paligid na kinapapraningan. Pwedeng manood ka lang, magbasa ka lang ng isang section sa balita and parang doomsday na agad yun nasa isip mo. Hindi ko sinasabi na masama yun, pero check-in ka rin sa sarili mo kasi kung hindi na healthy para sa'yo yung kaka-overthink sa mga bagay-bagay, pwedeng uh, too much consumption. Go out there, yan ang Actually, pwede din naman since core energy mo to, pwedeng parang affirmation lang siya na Libra wants to be alone this time kasi he or she has been, masyado ka ng social for the most part of your life. So ngayon parang gusto mo mag-focus sa inner whatever. Mag-focus sa loob ng bahay kasi matagal ka ng labas ng labas. Hindi ko alam kung ano yung treachery na yan. Kung ano yung pandaraya na yan. Ewan ko kung yung iba sa inyo siguro overthinking about a cheating situation. Pwedeng yung iba sa inyo overthinking about an unequal give and take sa relationship. This lovers to in reverse. Yung isa sa inyo may be tempted parang na-lure ng temptation, na-tempt gumawa ng isang bagay, natukso, may natukso. Pwedeng ikaw, pwedeng yung partner mo. Kung ikaw yung natukso, pwedeng itong energy na to, magmumuni-muni ka na muna, or magtatago ka muna para parang pag-isipan na mabuti, parang magde-debrief ka, self-debriefing, ganun. Kung ano nangyari, bakit ganito nangyari, bakit humantong sa ganun. Ang dami ko nakikita blue na kulay dito. Parang overarching, hindi energy, kundi
tema ng kulay visually sa iyong reading ay blue. Ang blue represents yung throat chakra. Ang throat chakra is about our expression. It's an energy center bandang throat. Kapag imbalance siya, pwedeng nire-repress natin ang mga feelings. Nire-repress natin, hindi natin ine-express ang ating mga nararamdaman. Ah, pag over naman siya, puro tayo kuda, puro tayo satsat, pero walang gawa. Yun yung example nun. So, take what resonates, Libra. Pwedeng ikaw ay nagkikimkim, may tinatago, nagpaplano. Kung ikaw yung naloko, pwedeng ikaw ay parang sosolo baliw muna, parang ganun. Tatago ka muna or hindi ka muna, parang pag-iisipan mo muna. Kung ikaw naman yung naloko, kasi cheating to eh. Something is doing something else behind your back. Maraming hindi maliwanag sa'yo. Pwedeng may tampuhan na namumuo between you and your partner. Lovers kasi in reverse to eh. Disharmony. Disharmony. As in D-I-S. Walang harmony sa sitwasyon. Tas 10 of Cups pa yan, no, in reverse. Something that you used to feel na perfect na, emotionally satisfied ka na, parang nag-flip siya na parang sa isang iglap, lolokohin ka ganun-ganun na lang. Sa isang iglap, mawawala tong relasyon na to ng ganun. So, pwedeng yun yung pinag-iisipan mo, napapraning ka na baka maulit yung pandurugas o kaya maulit yung temptation. Pero, alam mo yun, I don't feel na magte-take ng action si Libra this July. More on parang maghahanap pa ng clarity, maghahanap pa ng kaliwanagan. Pag-iisipang mabuti ang kanyang ano. Yun nga, yun sabi ko nga kanina, solo baliw. Magmumuni-muni o kaya magre-restrain muna, magtatago, hindi muna magpapakita si Libra. Pwedeng may pinagdadaanan si Libra, which is very unusual kasi she's out there, di ba? Libra is always out there. Siya yung peacekeeper, siya yung sociable, siya yung laging may sagot para pagbatiin yung mga tao. Alam mo yun, ikaw ang glue sa mga social situations. And para magtago si Libra, there's something going on. And pwedeng ayaw mong maka-istorbo sa ibang tao, kaya hindi mo ini-express to, o pwede din naman na na-overwhelm ka or parang hindi pa nagsisink in sa'yo yung mga failure in a sense na yung mga expectations mo or naipundar mo, parang kala mo ito na disisit pansit, pero parang shit, isang iglap nawala ang lahat o kaya mawawala ang lahat. Sa isang iglap, ganun-ganun na lang. Parang ganun. I hope I made sense. Pero, yun. Parang kung ikaw yung naloko, parang you are coming into this very mature space na trying to be patient and understand the situation. Court card to, King of Cups. While pwede nating sabihin na you are dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces, ang nararamdaman ko dito is ikaw to. You are coming from that mature space, pwedeng understanding the situation, trying to parang handle it maturely. And hindi ka basta-basta matitinag ng mga sitwasyon na mabigat. Alam mo yon. Kasi mas pipili mo magbigay, to be kind, to approach it compassionately, magpatawad actually. Kasi emotional maturity yan. Merong mga sitwasyon na akala mo okay na ang lahat, yung dalawa yan, no? 10, okay na ang lahat, pero hindi pala. Pwede yung partner mo, hindi mo akalain na kukunin lahat ng pera mo. Kasi hindi mo siya nakitaan beforehand. Or hindi mo na siya nakitaan dati na lulukuhin ka niya ng ganun. Parang hindi pa nagsisink in sa'yo, hindi pa malinaw ang mga bagay-bagay. Kasi alam mo talaga na hindi niya kayang gawin yun. Yun pala, akala mo lang yun. At spend mo half of your life with this person na um,
fake pala siya. Yun ang nakikita kong scenario dito. Kaya siguro, solo baliw yung kanya ko po sinasabi or nagsusolo si Libra. Nagmumuni-muni o kaya nilalayo niya yung sarili niya sa mga tao. Kasi parang Libra is trying to make sense of it. Pero kahit gayon pa man, hindi pinipipiliin ni Libra na makipag-away. Ooh, very, very on the peace loving talaga si Libra. Kasi mature, gitnang-gitna ng reading, this is a balance, financial stability. Siguro, iniisip ni Libra ngayon, masakit man ang mga pangyayari, ako man ay nagancho, masakit man ito pero mababawi ko din 'yun lalo na kung pera. Ang hindi na maibabalik yung tiwala. And nakakalungkot man, mahal ko pa rin itong taong ito, hindi sa babalikan ko pa siya, pero mahal ko siya in a sense na ipagdarasal ko na lang siya. Bahala na si God sa kanya, hindi ako para um, hindi patawarin tong taong to. For some of you, you could be in a girl to girl or female to female relationship, woman to woman. Nasabi ko yun kasi queen ito. Parehas to ng ano ba yun, Sagittarius yata. You could be dealing with a Sagittarius or Scorpio. Check nyo na lang. Queen of Wands reversed. Itong taong to, strong independent woman, pero parang naging manipulative na siya. Alam niya kung ano yung gusto niya in life. Very charming, very parang out there, very creative, passionate individual. Pero sa ngayon, parang naging manipulative na siya o kaya parang sinusubo niya na sa'yo kung ano yung dapat gawin. Tinuturuan ka na niya na gawin mo to, gawin mo yan. Parang binuboss around ka niya. Yan ang energy na yan. At you are in conflict with this person. Pwedeng you are in a relationship with this kind of person and it doesn't sit well with you kung ano yung mga binabalak niya pa. Pero hindi ka para patulan siya. Pwede din papatulan mo. Pero I feel na yung nature mo pa naman din ay peace-loving. By the way, pasensya na sa mga ingay na inyong naririnig. Kadalasan talaga, pag ako ay nasa momentum, hindi ko pinupost, pasensya na, kasi nasa momentum ako talaga kapag sa mga readings ko na tumatahol yung aso ng kapitbahay namin. Hindi ko pinupost kasi nasa momentum, andun na kuha ko na nasa momentum ako ng reading. So, pasensya na kung hindi ko pinipili na i-post. Anyway, Two of Cups reversed. Kung ikaw ay nasa difficult na relasyon ngayon, mukhang maghihiwalay na kayo. Ayoko ng pangunahan, syempre nasa sayo yun. Pero yun ang sabi ng cards. Darating sa punto na parang tama na, hindi na to partnership na we are growing healthily or we are mature about it. Pero I feel na Libra will approach it in a very mature way. Hindi siya mga away, hindi siya maghahanap ng gulo, pero iintindihin niya kung saan nanggagaling. Parang Libra will meet you where you are at. Kung cross-watcher ka, Libra will meet you where you are at. Pero kung magkaka heart to heart talk kayo, maaaring malaki ang chance na amin si Libra na this is not a situation na he or she could see herself in. Kasi hindi na siya emotionally satisfied, hindi na siya masaya. Pwede din naman na nauubos na yung pera niya sa'yo. Siguro hindi niya sasabihin yung part na yun. O kaya naman kung totoo nga na ginancho, niloko niyo si Libra, hindi nila yun ipagduduktukan sa mukha mo, pero alam nila. Pwedeng yung iba sa inyo nagtatago pa rin, may secrets na tinatago kay Libra, pero si Libra ay pipiliin na parang to handle it maturely, which is nice. And this is ending your reading is emotional dissatisfaction. Magsasarado. May closure pero hindi maganda. Kasi parang kung baga ako narinig nyo na yung term na conscious uncoupling, parang ganun siya. Very conscious decision mutual decision na maghiwalay. You will part ways amicably and walang away, walang gulo kasi alam niyo sa sarili niyo, may gagamitin niyo yung love na meron kayo sa isa't isa para hindi pa makapanakit further. Kasi Two of Cups in reverse is Ten of Cups. Alam niyo pag upright yan, yun yung perfect and parang emotionally
punong-puno ng pagmamahal, perfect relationship, pero reverse siya, parehas pa. So there's a partnership that will no longer work or is no longer working. Pwedeng hindi pa kayo nagkaaminan, pero this July, parang this July nga cancer season pa naman din. Parang this July medyo mag-ano pa siya, kept on the inside pa. Siguro ito nga yun, pagmumuni-munihin pa, pag-iisipan pang mabuti. Hindi pa siya out in the open, pero hindi pa ano, pag-iisipan pang mabuti. Hindi ko alam kung in denial o ano pang pag-iisipan kasi alam nyong dalawa. Alam nyo sa sarili nyo na hindi na siya nag-work. Iwan ko yun dun. Kuha tayo ng, ay, ang ganda. Kuha tayo ng message. Ang bilis. Message from the universe. You don't have to seek for joy right now. In fact, you don't have to have the answers right now. Kung hindi ka makarating sa joy, just be dun lang sa neutral. Just get untangled. Palayaan mo lang yung sarili mo sa sitwasyon na parang umiipit sa'yo, pero it doesn't necessarily mean na kailangan maging masaya ka agad. Yun ang message niyan. Pero babasahin ko yung deck para kayo mismo ay may sariling interpretation. Gusto ko na mula May, I think it was May, na nagsimula ako na basahin na yung guidebook kasi napakaganda ng Oracle na to and hindi yata siya available. Check ko mamaya. Pag-upload ko nito sa YouTube, baka mahanap ko meron sa Lazada. Pero alam ko wala eh. Yung last na ano ko wala eh. Wala na eh. Wala na to locally. Kasi sa Amazon ko ito binili. And ang ganda-ganda niya. Ang ganda ng drawing. Ganda ng mga messages. Okay, basahin ko. A message sa iyo ni universe or advice is get untangled. You find yourself tangled in the weeds. You see no clear way forward. Excuse me. Everywhere you turn feels restrictive. The number of decisions and task lists feels impossible. Smothering, nakakasakal. Stop trying to solve, and for beast's sake, don't stack. Stacking is when you layer one unsolvable situation onto another and another, and before you know it, you're tangled in overwhelm. So yan, overwhelm. Here's the rule for detangling. When you can't get to joy, get to relief. Forget about solutions or completion or fixing. Just find the nearest thought that brings you relief and follow it with some kind of action. One thought at a time, one tiny action at a time, your mind will begin to make more room for possibilities. Your only assignment right now is to find what brings you relief and pursue it. Perfect. Iwan ko na yung doon, Libra. Salamat sa pagbisita. Sana makita kita ulit. Ako po si A. And see you soon. Bye!